₱500 na lang ang laman ng wallet mo, Mara. Nakakahiya ka. Paano kita ilalabas sa mga business partners ko kung ang itsura mo ay parang katulong na bagong gising? Matalim ang boses ni Jericho. Ang asawang pinangakuan ako ng habang buhay 5 taon na ang nakakalipas ay nakatayo ngayon sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang tahi sa Italia na kurbata. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili lang akong nakayuko habang nagtutupi ng kanyang mga dekolor na damit. Ang totoo, hindi ₱500 ang laman ng account ko, kundi mahigit 12 bilyon. Hindi pa kasama ang mga real estate properties sa Europe at New York. Pero pinili kong manatiling anino. Pinili kong maging si Mara, ang simpleng asawang marunong magtipid. Dahil akala ko, sapat na ang pag-ibig para mapanatili ang isang masayang relasyon. Pasensya na, Jericho. Marami kasi tayong binayaran na bills ngayong buwan. Mahinahon kong sagot, kahit na ang totoo ay ang huling investment na pinasok niya na palugi na sana ay lihim kong sinalo gamit ang isa sa mga dummy companies ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jericho. Bills, o baka naman wala ka lang talagang ambisyon sa buhay. Minsan naiisip ko, bakit ba kita pinakasalan? You're so plain, so ordinary, Mara. Lumabas siya ng kwarto nang hindi man lang ako tinitingnan. Naririnig ko ang pagtunog ng makina ng kanyang sport car paalis ng aming subdivision. Pagkasara ng pinto, dahan-dahan akong tumayo. Inalis ko ang suot kong apron at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang mga kamay kong ito na tila magaspang dahil sa gawaing bahay ay ang parehong mga kamay na nagpapatakbo sa Monte Falcon Company. Ang kumpanyang hindi alam ni Jericho na siyang nagmamay-ari ng gusaling pinagtatrabahuhan niya. Kinuha ko ang aking luma at kupas na cellphone. May isang mensahe doon mula sa isang hindi kilalang numero. Hi, wifey. I'm Clara. Let's meet at the Jade Restaurant tomorrow at 2 p.m. Jericho deserves a woman who matches his status. Not a charity case like you. I have an offer you can't refuse. Napangisi ako. Isang offer? Marahil ay ito na ang kabit na usap-usapan sa opisina ni Jericho. Offer ah? Bulong ko sa hangin. Ang mga mata kong dati ay puno ng pagsuyo para kay Jericho ay biglang nagningning sa lamig ng determinasyon. Hindi nila alam, hindi nila kilala ang kinalaban nila. Sa loob ng 5 taon, naging masunuring asawa ako. Pero bukas, ang tupa ay mag-aalis ng balat para ipakita ang tunay na tigre. Inalis ko ang aking mumurahing relos at binuksan ang isang secret compartment sa ilalim ng aming kama. Doon, nagningning ang isang black card. Isang card na walang limit ang credit line. Handa ng entablado, Clara. Siguraduhin mong malaking offer mo. Dahil ang oras ko, hindi mo kayang bayaran. Wika ko sa sarili. Ang gabi ay tila mas lalong dumidilim habang hinihintay ko ang pag-uwi ni Jericho. Nakaupo ako sa sofa. Patay ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na lamp sa sulok. 12:00 na ng madaling araw. Sa aking tabi ay ang tablet kung saan naka-flash ang real-time data ng Monte Falcon Company. Isang notification ang lumabas. Transfer of ₱500,000 from Jericho's corporate account to Clara M. Napataas ang kilay ko. Yun ang perang dapat ay pambayad sa supplier ng kumpanya niya sa susunod na linggo. Ang lakas ng loob niyang lustayin ang pera ng kumpanya para lang sa isang babae. Habang ako ay pinagmumukha niyang pulubi sa harap ng mga kasambahay at kapitbahay namin. Narinig ko ang pagpasok ng sasakyan sa garahe. Mabilis kong itinago ang tablet sa ilalim ng unan at umayos ng upo. Bumukas ang pinto at pumasok si Jericho. Gulo-gulo ang buhok at may bahid ng pulang lipstick sa kwelyo ng kanyang puting polo. Ang amoy niya ay hindi na ang pamilyar na pabangong niregalo ko sa kanya noong anibersaryo namin. Amoy ito ng mabulaklak at matapang na scent na pangbabae. Ba't gising ka pa? Bungad niya. Halatang naiinis nang makita ako. Sabi ko sa'yo, wag mo na akong hihintayin. Nakakadagdag ka lang sa stress ko, Mara. Gusto lang naman kitang paglingkuran, Jericho. Nagluto ako ng paborito mong sinigang.
Mahinahon kong sagot. Pinapanatili ang maskara ng isang martir na asawa. Sinigang? Sa ganitong oras, Mara? Kailan mo ba naiintindihan na hindi pagkain ang kailangan ko, kundi asawang marunong makipagsabayan sa akin sa social circles? Look at you, para kang basahan. Singhal niya habang inaalis ang sapatos. Lumapit ako sa kanya para tulungan siya. Pero marahas niyang tinabig ang kamay ko. Isang maliit na itim na card ang nahulog mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Mabilis ko itong pinulot. Isang resibo mula sa isang mamahaling jewelry shop sa Makati. Ano to, Jericho? May bibilhin ka bang regalo para sa akin? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Kinuha niya ng mabilis ang resibo mula sa kamay ko at namula ang kanyang muka sa galit. Huwag kang pakialamera. Regalo yan sa isang mahalagang investor. Isang investor na higit na mas kapaki-pakinabang kaysa sa'yo na walang ginawa kundi magmukmok sa bahay. Investor? O si Clara? Mahinahon kong tanong. Natigilan si Jericho. Nalaki ang kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng nalilisik na tingin. So nakikinig ka na pala sa mga chismis? Fine. Yes, it's for Clara. She's the daughter of a real estate tycoon. She's everything, and you're not. Maganda, matalino, at higit sa lahat, mayaman. She understood the world I live in. Jericho, asawa mo ko. Paalala ko sa kanya, bawat salita ay may diin. Asawa lang kita sa papel, Mara. Pero sa totoo lang, ikaw ang pabigat sa buhay ko. Kung hindi dahil sa awa ko, matagal na kitang pinalayas. Kaya huwag mo kong galitin sa mga tanong mo. Bukas, aalis ako ng maaga. Huwag mo na akong igawa ng almusal. Nakakasok ang luto mo. Tinalikuran niya ako at padabog na pumasok sa banyo. Naiwan naman akong nakatayo sa gitna ng sala. Madilim at tahimik. Doon, unti-unting lumabas ang isang malamig na ngiti sa aking mga labi. Pabigat pala, ha? Bulong ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang lipad mo kapag tinanggal ko ng mga papak na ako mismo nagkabit sa'yo, Jericho. Kinuha ko muli ang aking tablet. Sa isang click lang, naitakda ko na ang pagbagsak ng credit limit ng lahat ng cards ni Jericho sa loob ng susunod na 24 na oras. Bukas, sa Jade Restaurant, hindi lang kape ang ihahain ko. Ihahain ko ang katotohanan na ang plain na asawa ay ang reynang may hawak ng kanyang mundong ginagalawan. 2:00 ng hapon, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking salamin ng Jade Restaurant. Isang ultra-exclusive na kainan kung saan ang isang baso ng tubig ay mas mahal pa sa isang buong meal sa fast food. Ito ang lugar kung saan ang mga mayayaman lamang ang nagtatagpo. Pumasok ako suot ang aking pinakalumang beige na dress, ang paboritong pang-insulto sa akin ni Jericho. Mukha akong naliligaw na probinsyana sa gitna ng mga crystal na chandelier at mga taong balot ng designer brands. Pero sa ilalim ng suot ko, ang tindig ko ay hindi sa isang biktima. Ang bawat hakbang ko ay may bigat ng isang bilyonaryong nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Table for one, ma'am? Tanong ng waitress. Ang tingin ay puno ng pagtataka kung paano ako nakapasok. I'm meeting someone, Miss Clara Mendez. Mahinahon kong sagot. Agad na nagbago ang mukha ng waiter. This way, ma'am. Miss Mendez is waiting at the VIP lounge. Dinala niya ako sa isang sulok na bahagyang tago kung saan nakaupo ang isang babaeng tila lumubog sa ginto. Si Clara. Maganda siya. Aaminin ko. Ang kanyang buhok ay perpektong naka-blow dry at ang kanyang mga kuko ay matingkad na pula. Nang makita niya ako, hindi siya tumayo. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang suot na oversized sunglasses at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. So, you're Mara? Simula ng babae. Ang boses ay puno ng panghuhusga. Mas malala ka pa pala sa kinuwento ni Jericho. You look poor. Parang hindi ka naliligo sa pera, kundi sa sabon ng labada. Umupo ako sa tapat niya nang hindi nagpapaalam. Diretsuhin mo na ako, Clara. Sayang kuryenteng ginagamit ng aircon dito kung puro panlalait lang ang sasabihin mo. Tumawa si Clara, isang matinis at nakakairitang tawa. Straight to the point.
I like that. Look, Mara, let's be realistic. Si Jericho ay isang lalaking may vision. He's a billionaire. At ikaw, you're just a plain housewife who probably doesn't even know the difference between a stocks portfolio and the grocery list. You're holding him back. Holding him back? O baka naman, ako nagpapanatili sa kanya sa kinatatayuan niya. Sagot ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Don't be delusional, dear. Sabi niya sabay kuha ng kanyang Hermes na bag. May kinuha siyang isang makapal na envelope at inilapag ito sa mesa ng malakas. Inside that envelope is a 1 million pesos. Cash. Consider it your separation pay. Layuan mo na si Jericho. Pirmahan mo ng annulment papers na ipapadala ng lawyer ko. At umuwi ka na sa probinsya niyo. Bilhin mo lahat ng kalabaw na gusto mo. Huwag mo lang kaming guluhin. Tiningnan ko ang envelope. 1 milyon. Ang halagang ito ay barya lang sa kinikita ko sa loob ng 1 minuto habang natutulog ako. 1 milyon? Bulong ko. Pilit na itinatago ang ngising gustong kumawala. Bakit? Kulang pa ba yan para sa isang katulad mo? Huwag ka masyadong matakaw, Mara. Baka sa huli, pati yan ay mawala pa sa'yo. Banta niya sabay inom ng kanyang champagne. Tiningnan ko ang paligid. Ang mga tao ay nagsisimula ng tumingin sa kanila. Alam kong iniisip nila na isa akong kawawang asawa na sinusuhulan para iwan ng asawa. Clara. Tawag ko sa pangalan niya. Ang boses ko ay naging malamig, gaya ng yelo. Sigurado ka bang ito lang ang halaga ng asawa ko? O ito lang ang halaga ng kaya mong ilabas? How dare you? Sigaw niya. Sapat na para lumingon ang lahat. Dito na magtatapos ang pagiging mauain ko. Ang laro ay magsisimula na. Ang makapal na envelope na naglalaman ng 1 milyong piso ay nakatiwangwang sa gitna ng aming mesa. Tila isang insulto na naghihintay ng tugon. Tumingin sa akin si Clara. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapang-uyam ng ngiti. Ano, Mara? Nabigla ka ba sa dami ng pera? Malamang ay sa buong buhay mo, ngayon ka lang nakakita ng ganyang kalaking halaga. Kunin mo na yan, mag-impake ka, at iwan mo na si Jericho sa totoong babaeng nararapat para sa kanya. Dahan-dahan kong inabot ang envelope. Naramdaman ko ang gaspang ng papel sa aking mga daliri. 1 milyon. Bulong ko. Ang aking boses ay sadyang nanginginig para lalo siyang maging kampante. Para layuan ang asawa ko? Eksakto, 1 milyong piso para sa kalayaan ni Jericho mula sa isang basahan na katulad mo. Deklara niya, sapat na malakas para marinig ng mga nasa katabing mesa. Ang mga mayayamang matrona at negosyante sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ng panghuhusga sa aking simpleng kasuotan. Tumayo ako ng dahan-dahan at lumapit sa babae. Isang malutong at mabilis na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Clara. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagpihit ng kanyang muka sa kabilang direksyon. Ang kanyang mamahaling hikaw ay tumilapon sa sahig. How dare you? Sigaw ni Clara. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa namumulang mga pisngi. Sino ka para sa... Hindi ko siya pinatapos. Ang pangalawang sampal ay mas malakas. Mas may diin at mas puno ng puot para sa bawat gabing. Iniyakan ko ang panlalamig ng asawa ko sa akin. Napaupo si Clara sa kanyang upuan. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo at ang kanyang mga mata ay nanilisik sa gulat at sakit. Iyan ang para sa pangaahas mo sa asawa ko. Matigas kong sabi. Ang boses ko ay wala na sa tono ng isang mahinhi na may bahay. Ito na ang boses ni Mara Montefalcon, ang babaeng kayang bumili ng buong subdivision kung saan si Clara nakatira gamit lang ang barya sa kanyang bulsa. Security! Guard! Paalisin yung baliw na to! Sigaw ni Clara habang naghihisterya sa galit. Ngunit bago pa makalapit ang security, itinaas ko ang aking kamay. Wait! Hindi pa ako tapos sa donation ko. Kinuha ko ang aking telepono at nagdial ng isang numero. Renzo, dalhin mo ang briefcase dito. Ngayon na. Sa loob ng 3 segundo
bumukas ang grand entrance ng restaurant. 4 na lalaking naka-uniform at may earpiece ang pumasok. Ang aking personal security detail na kanina pa naghihintay sa labas. Ang isa sa kanila ay may dalang isang itim na briefcase. Inilapag nila ito sa mesa, sa tapat ni Clara, na ngayon nalilito at nanginginig sa gulat. 1,000,000, Clara? Yan ang presyo mo para sa dignidad ko? Sabi ko habang binubuksan ng briefcase. Bumulaga ang mga bundle ng tigi 1,000 piso. 5,000,000 piso. Kinuha ko ang unang bundle at ihinagis ko ito sa mukha ni Clara. Ayan, pambili mo ng bagong muka dahil masyado nang makapal yung suot mo. Ihinagis ko ang pangalawang bundle. Ayan, pambili mo ng bagong konsensya. Baka sakaling mahiya ka sa pamilya mo. Ihinagis ko ang pangatlo, pang-apat, hanggang sa ang mesa ay mapuno ng pera at si Clara ay malunod sa mga bundle ng cash na tumatama sa kanyang katawan. Ang mga tao sa restaurant ay napatayo. Ang ilan ay naglalabas ng cellphone para videohan ang eksena. Ang 1,000,000 mo, Clara, ay pambili ko lang ng bag sa mall. Wag na wag mo kong mamaliitin dahil ang kumpanyang kinakapitan ng asawa ko, ako nagmamay-ari niyan. Malamig kong dagdag. Kinuha ko ang envelope na may 1,000,000 niya at ihinulog yon sa baso ng kanyang champagne. Keep your change. Mukhang mas kailangan mo yan kapag nalaman ni Jericho na wala na siyang trabaho, wala na siyang bahay at wala na siyang perang maibibigay sa'yo simula mamayang 5:00 ng hapon. Tinalikuran ko siya habang siya ay nakatulala sa gitna ng 5,000,000 pisong nagkalat sa sahig. Sa bawat hakbang ko palabas ng restaurant, ang bawat mata ay nakatitig sa akin ng may paghanga at takot. Hindi na ako si Mara na mahina. Ako na ang Mara na sisira sa kanilang mundo. Pagbaba ko sa aking itim na Mercedes-Benz na kanina lang ay naghihintay sa labas ng restaurant, ay ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Pero hindi ito ang bigat ng pighati, kundi bigat ng kapangyarihan. Ang suot kong beige dress ay may bahid pa ng champagne ni Clara, pero hindi ko ito ikinahihiya. Ito ang palatandaan ng aking pagbangon. Pumasok ako sa mansyon na tila isang estranghero. Doon, nadatnan ko si Jericho na nakaupo sa sofa, umiinom ng whiskey at mayabang na nakataas sa mga paa sa center table. Oh, dito na palang magaling kong asawa. Bungad niya, hindi malang ako tinitingnan. Narinig ko ang balita, nakipagkita ka raw kay Clara. Ang lakas din ng loob mong pumunta sa ganong restaurant na mukhang katulong. Pinahiya mo lang ako, Mara. Hindi ako sumagot. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang 2 asul na folder sa ibabaw ng mesa. Ang isa ay makapal, ang isa ay may selyo ng Monte Falcon Company. Ano to? Pera? Nalimos ka ba kay Clara? Tawa niya sabay hablot sa unang folder. Ngunit nang mabasa niya ang unang pahina, unti-unting nawala ang ngisi sa kanyang mga labi. Petition for annulment of marriage. Annulment? Nagpapatawa ka ba, Mara? Saan ka naman pupunta? Sino magpapakain sa'yo? Wala kang pera, wala kang pamilyang matatakbuhan. Singhal niya, sabay hagis ng folder sa mukha ko. Pero hindi ako umilag. Nanatili akong matuwid ang tayo. Basahin mo ang pangalawang folder, Jericho. Yan ang mas importante. Malamig kong saad. Padabog niyang binuksan ang pangalawang folder. Nakita ko ang unti-unting pamumutla ng kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Termination letter? Board resolution for removal of CEO? Utal niyang basa. Bakit may perma rito ng chairman ng Monte Falcon Company? Bakit pangalan mo nakalagay na majority shareholder? Nagulat ka ba, mahal kong asawa? Wika ko habang dahan-dahang umuupo sa tapat niya. Ang mga binti ko ay magilas na magkakrus. Ang kumpanyang inaakala mong sayo, binili ko yan 5 taon nang nakakalipas gamit ang trust fund ko. Hinayaan kitang maglaro bilang CEO dahil akala ko kapag naramdaman mong matagumpay ka, matututunan mo kung mahalin ng tapat. Pero nagkamali ako. Mara, dito magandang biro. Pilit siyang tumatawa, pero ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang noo. Asawa kita, hindi mo pwedeng gawin to sa akin.
Hindi na kita asawa simula nang ihagis ni Clara ang 1,000,000 sa harap ko at hinayaan mo siyang bastusin ang pagkatao ko, Jericho. Tumayo ako at kinuha ang susi ng kanyang sports car sa ibabaw ng mesa. Ang kotseng to, ang bahay na to, at ang posisyon mo sa opisina, lahat ng yan ay nakapangalan sa akin. Meron kang 30 minuto para iimpake ang mga gamit mo. Pagkatapos niyon, ang mga security ko na ang maglalabas sa'yo. Mara, please, mag-usap tayo. Mahal kita, alam mo yan. Sigaw niya, biglang lumuhod sa harap ko at pilit na hinahawakan ng laylayan ng aking damit. Tiningnan ko siya ng may halong galit. Ang mahal mo ngayon ay ang pera ko at ngayong wala na yun, tingnan natin kung mamahalin ka pa rin ng Clara mo. Lumabas ako ng pinto habang naririnig ang kanyang pagsusumamo at pag-iyak. Sa labas, naghihintay ang aking abogado. Attorney, siguraduhin mo wala siyang makukuhang kahit isang kusing. I want him to feel how it is to be plain and ordinary. Habang nakatayo si Jericho sa labas ng aming gate, bitbit ang 2 maleta at ang kanyang nagliliyab na kahihiyan. Ang tanging takbuhan na lamang na naiisip niya ay ang kondo ni Clara. Sa isip niya, si Clara ang kanyang tagapagligtas, ang babaeng nakakaintindi sa kanya. Hindi niya alam, ang pag-ibig ni Clara ay may presyo at ang presyong yon ay kakawala na sa kanyang mga kamay. Samantala, sa loob ng isang mamahaling kondo, naghihisterya si Clara sa galit. Kalat ang mga bandal ng pera na inihagis ko sa kanya kanina. Pero sa halip na matuwa, nanginginig siya sa takot. Alam niyang hindi lang pera ang ipinapakita ko sa restaurant. Ipinakita ko ang kapangyarihan na kayang sumira sa kanyang reputasyon sa loob ng isang pitik ng kamay ko. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang hingal na Jericho. Clara, buti na lang nandito ka. Si Mara, nababalo na si Mara. Pinalayas niya ako. Kinontrol niya ang kumpanya. Lumingon si Clara. Wala ang dating tamis sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay nanilisik habang nakatingin sa lalaking. Akala niya ay kukuha sa kanya ng mga bituin sa langit. Anong sabi mo? Pinalayas ka? At ang kumpanya? Malamig na tanong ni Clara. Siyang may-ari ng lahat, Clara. Wala na akong access sa accounts ko. Kailangan ko ng tulong mo, babe. Dito muna ako sa iyo, ah. Gagamitin natin yung 1,000,000 na binigay mo kanina para makabangon. Isang malakas na halakhak ang kumula kay Clara. Isang halakhak na puno ng pang-uuyam. 1,000,000, Jericho? Ginamit ko ang huling savings ko para lang ipamukha sa asawa mo na mas nakakataas ako sa kanya. Akala ko'y bilyonaryo ka. Akala ko ay ikaw ang susi ko para makapasok sa mundo ng mga Montefalcon. Pero mahal kita, Clara. Pagsusumamo ni Jericho, susubukan sana niyang hawakan ang kamay ng babae. Mahal, huwag mo kong patawanin. Singhal ni Clara sabay tulak sa kanya. Mahal kita dahil sa CEO ang posisyon mo. Mahal kita dahil sa credit card na binigay mo sa akin. Ngayon isa ka nalang mahirap na walang trabaho at may kasong annulment. Anong halaga mo sa akin? Clara, paano mga plano natin? Ang kasal natin sa Paris. Mag-Paris ka mag-isa mo sa panaginip mo. Kinuha ni Clara ang isang vase at ibinato ito sa direksyon ni Jericho. Umalis ka rito. Ayaw kong madamay sa galit ng asawa mo. Nakita mo ba kung paano niya ako hiin sa restaurant? May bodyguard siya, Jericho. May 5,000,000 siyang bitbit na parang barya lang. She's the real deal. And you're just a pathetic loser who cheated on a queen for a girl like me. Sa pagkakataong yun, tumama ang katotohanan kay Jericho. Ang babaeng pinagpalit niya sa akin ay wala ring pinagkaiba sa kanya. Isang manggagamit. Pati ba naman ikaw? Itataboy ako? Tanong ni Jericho. Ang boses ay puno ng pait. Get out! Bago ko patawagin ng security. At kunin mo mga basurang maleta mo. Sabi ni Clara. Mula sa malayo, sa loob ng aking sasakyan, pinapanood ni Mara ang feed mula sa dashcam ng kotse ni Jericho na lihim kong pinamatsyagan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa akin. Ang 2 ahas ay nag-aaway na dahil wala na ang kanilang biktima. This is just the beginning, Jericho. Clara, yung 5,000,000 na inahagis ko, fake news yon. Bawat bundle na yon
ay may tracker at recording device. Handa na ang susunod na kabanata. Ang umagang yon ay hindi ordinaryo para sa mga empleyado ng Monte Falcon Company. Ang atmosphere sa lobby ng malaking building sa Makati ay mabigat at puno ng kaba. Kumalat na ang balitang tinanggal sa pwesto si Jericho bilang CEO sa isang biglaang board resolution kagabi. Ang mga usap-usapan ay parang apoy na tumupok sa bawat departamento. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya? Saad ng ilan. Eksaktong 9:00 ng umaga, isang convoy ng 3 itim na Cadillac Escalade ang huminto sa harap ng entrance. Sabay-sabay na bumukas sa mga pinto at lumabas ang 12 lalaking nakabarong. May earpieces at seryoso ang mga muka. Sila ang Monte Falcon Elite Security. Bumukas ang pinto ng nasa gitnang sasakyan. Doon lumabas ang isang babaeng hindi na makilala ng sino mang nakakakilala. Kay Mara na asawa ni Jericho. Nakasuot ako ng isang emerald green na power suit na sadyang tinahi para sa akin sa Spain. Ang aking buhok ay maayos na nakaban at ang aking mga mata ay natatakpa ng mamahaling sunglasses. Sa bawat hakbang ng aking stiletto sa makintab na sahig ng lobby, tila tumitigil ang tibok ng puso ng bawat empleyadong na dadaanan ko. Good morning, Chairperson Montefalcon. Sabay-sabay na bati ng mga security at ng mga board members na naghihintay sa akin sa entrance. Proceed to the boardroom. Maikli at malamig kong utos. Habang naglalakad kami patungo sa elevator, nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang isang pamilyar na figura. Si Jericho. Mukha siyang gusgusin, puyat at ang suot niyang polo ay lukot-lukot. Sinubukan niyang sumingit sa hanay ng mga bodyguard ko. Mara! Kailangan nating mag-usap! Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makalapit sa akin ng 5 metro, hinarangan na siya ng 2 malalaking bodyguard. Sir, bawal po ang unauthorized personnel sa floor na to. Sabi ng isang guard ng may otoridad. Anong unauthorized? Akong CEO rito. Asawa kong babaeng yan. Pagwawala ni Jericho, pilit na kumakawala sa hawak ng mga gwardya. Tumigil ako sa paglalakad at dahan-dahang humarap sa kanya. Inalis ko ang aking sunglasses. Ang tingin ko ay parang matulis na bagay na bumaon sa kanyang pagkatao. Correction, Jericho. Simula ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. Ikaw ang dating CEO at ayon sa records ng HR, ikaw ay terminated for gross misconduct at embezzlement ng kumpanya para sa pansarili mong luho. Tungkol naman sa pagiging asawa, ang mga papeles ay nasa korte na. Simula sa segundong to, ikaw ay isang trespasser. Seryosong saad ko. Mara, parang awa mo na. Huwag mo tong gawin sa harap ng maraming tao. Pagmamakaawa niya. Bakit? Noong hinihiya mo ako sa harap ng mga kaibigan mo at tinatawag na basahan, naisip mo bang nararamdaman ko? Noong nilulustay mo ang pera ng kumpanya ko para sa kabit mo, nasaan ang awa mo, Jericho? Minahal kita, pero anong ibinalik mo sa akin? Puro pasakit at pagmamaliit sa pagkatao ko? Galit na saad ko bago tinalikuran. Guards, escort him out. If he resists, call the police. Pumasok ako sa elevator at sumara ang pinto. Iniwan ang imahe ni Jericho na kinakaladkad palabas ng gusali sa harap ng lahat ng taong dating yumuyukod sa kanya. Pagdating sa 50th floor sa tapat ng boardroom, naroon ang aking executive assistant na si Renzo. Madam, the board is waiting. And by the way, Miss Clara Mendez is also here. Pinilit niyang pumasok. Sinabing may business proposal daw siya na hindi niyo matatanggihan. Saad ni Renzo. Napangiti ako. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito. Papasukin siya. Gusto kong makita kung paano siya magmakaawa sa gitna ng boardroom. Bumukas ang pinto ng boardroom. Nakaupo roon ang mga matatandang bilyonaryo na dati ay hindi man lang ako tinitingnan kapag kasama ko si Jericho. Ngayon, sabay-sabay silang tumayo bilang tanda ng paggalang. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Clara. May hawak na folder. Pilit na nagpapaganda kahit halatang nanginginig ang mga kamay. Mara, Chairperson.
Bungad ni Clara. Pilit ang ngiti. I didn't know you were the Monte Falcon. I'm here to offer a partnership with our family's construction firm. Alam ko nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan kagabi. Pero business is business, right? Umupo ako sa swivel chair na nasa kabisera ng mesa. Ang trono ng tunay na CEO. Tinitigan ko siya ng matagal bago ako ang nagsalita. Business is indeed business. At sa negosyo, hindi ako nakikipag-partner sa mga taong walang integridad. Renzo, ipakitang data. Lumabas sa malaking screen ang mga dokumento. Ang Mendez Construction ay bankrupt na. Ang inaalak mong partnership ay para lang maisalba ang kumpanya nyo mula sa mga utang. At hulaan mo kung sino ang bumili ng lahat ng utang ng pamilya mo sa bangko. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi mo gagawin yon. I just did. Binili ko ang lahat ng utang nyo kaninang 8:00 ng umaga. Technically, Clara, I own you and your family's name now. Ibinagsak ko ang aking palad sa mesa. Get out of my building at sabihin mo sa tatay mo kung gusto niyang maisalba ang kahit anong natitira sa inyo. Lumuhod siya sa harap ko bukas. Hindi ikaw ang kailangan ko rito. You are nothing but a distraction. I've already disposed of. Hinimatay si Clara sa mismong boardroom habang ang mga security ay mabilis na binuhat siya palabas. Walang sino man sa mga board members ang nangahas na magsalita. Tumingin ako sa bintana ng boardroom. Tanaw ang buong syudad. Renzo, ihanda ang susunod na hakbang. Gusto kong makita si Jericho na naghahanap ng trabaho sa kalsada na walang tumatanggap sa kanya. Nagising si Clara sa loob ng isang maliit na klinik sa ground floor ng Monte Falcon Tower. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang nakita niya ay hindi ang mukha na nag-aalalang si Jericho, kundi ang malamig na titig ng aking personal assistant na si Renzo. Dito ang mga gamit mo, Miss Mendez, at ang perang to. Turo ni Renzo sa briefcase na puno ng bundle ng cash, ang 5 milyong inihagis ko sa kanya sa restaurant. Pinapasauli ni Chairperson Montefalcon. Ayaw niyang may madumi siyang baka sa loob ng kanyang gusali. Nanginig ang mga kamay ni Clara habang naiyakap ang briefcase. Sa kabila ng kahihiyan kanina sa boardroom, nakita niya ang 5 milyon bilang kanyang huling lifeline. Akin to, binigay niya to sa akin, hindi niya to mababawi. Bulong niya sa sarili habang mabilis na tumayo at lumabas ng building. Agad siyang nagtungo sa bangko para ideposito ang pera. Kailangan niyang bayaran ang utang ng kanilang pamilya bago pa tuluyang kuhanin ni Marang kanilang kumpanya. Ngunit pagdating niya sa counter, nagbago ang kulay ng paligid. Ma'am, kailangan po naming i-verify yung source ng funds na to. Sabi ng bank manager na may kasama ng 2 pulis. Bakit? Pera ko yan. Galing yan sa isang business settlement. Sigaw ni Clara. Miss Mendez, ang mga serial numbers ng mga perang to ay naka-flag sa aming system. Ang mga to ay binarakahan bilang evidence funds mula sa isang anti-money laundering case na kinasasangkutan ng inyong pamilya. At higit sa lahat, binuksan ng manager ang isa sa mga bundle. May nakatagong micro-recording chip sa bawat strap ng perang to. Nanlumo si Clara. Doon niya na-realize ang laro ko. Hindi lang pera ang inihagis ko sa kanya sa restaurant. Inihagis ko ang ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ng Mendez Construction na matagal ko nang pinabantayan. Sa pagkuha niya ng pera at pagtatangkang ideposito ito, itinali niya ang sarili niya sa krimen. Ang bawat salitang binitawan niya sa loob ng restaurant, ang pag-amin niya na suhol yon para sa asawa ko, ay malinaw na nakarecord sa bawat bundle. Hindi maaari. Trap to. Mara, napakasama mo. Paghihisterya ni Clara habang pinupusasan siya ng mga pulis sa loob ng bangko. Ang mga taong naroon ay naglalabas ng cellphone. Kinukunan ang pagbagsak ng dating babaeng hinahangaan ng lahat. Samantala, habang pinapanood ko ang livestream ng kanyang pag-aresto mula sa aking opisina, dahan-dahan kong ininom ang aking tsaa. 1 milyon ang halaga ng asawa ko para sa iyo, Clara. Pero ang 5 milyong ganti ko, yan ang magpapakulong sa iyo habang buhay. Bulong ko sa hangin.
isang tawag ang pumasok sa telepono ko. Si Jericho. Mara, please, nasa labas ako ng presinto. Inuli si Clara. Mara, ikaw na lang ang meron ako. Tulungan mo ako. Nagugutom na ako. Wala akong matutuluyan. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. Gutom ka na, Jericho? Tanong ko nang may mapait na ngiti. Huwag ka mag-alala. Pinadalhan kita ng pagkain sa labas ng presinto. Isang balot ng kwek-kwek at tubig na galing sa gripo. Yan ang level ng status mo ngayon. Bagay na bagay sa'yo. Ibinaba ko ang telepono. Ang ganti ay hindi laging labanan. Minsan, mas masarap panoorin ang pagbagsak nila habang suot mo ang iyong korona ng walang dumi ng dugo, kundi pera lang at talino ang puhunan. Huminto ang aking sasakyan sa harap ng gate ng aming mansyon. Ang bahay na itinayo ko gamit ang sarili kong pera, ngunit hinayaan kong pangalanan ni Jericho para lang hindi maapakan ang kanyang ego. Ngayon, ang gate na yon ay tila isang malaking pinto ng kulungan na ayaw ko nang balikan. Ngunit kailangan kong tapusin ang lahat. Bumaba ako ng sasakyan. Kasunod ko ang isang team ng mga professional cleaners at isang malaking truck ng basura. Mara! Isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa gilid. Si Jericho. Nakaupo siya sa gutter. Madungis at yakap-yakap ang isang maliit na bag. Mukha siyang anino ng dating lalaking kagalang-galang na CEO. Anong ginagawa mo rito, Jericho? Sabi ko sa iyo, huwag mo na ako lalapitan. Malamig kong sabi habang naglalakad patungo sa pinto. Mara, parang awa mo na. Hayaan mo lang kung kumuha ng ilang gamit sa loob. Yung relo ko, yung mga suit ko, kailangan ko yun para makahanap ng bagong trabaho. Pagsusumamo niya, pilit na humahabol sa aking mga hakbang. Huminto ako at hinarap siya. Ang mga relong binili gamit ang corporate funds? Ang mga suit na pinasadya gamit ang allowance na binibigay ko sa iyo buwan-buwan? Jericho, wala kang pag-aari sa bahay na to. Maging ang medyas na suot mo, ako ang nagbayad niyan. Binuksan ko ang pinto ng mansyon. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Clara ay nanunuot pa rin sa sala. Doon ko naalala ang mga gabing nagpapanggap akong tulog habang naririnig ko ang tawanan nila sa kabilang kwarto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa akin. Linisin ang lahat. Utos ko sa mga cleaners. Lahat ng damit ng lalaking to, lahat ng gamit na hinawakan ng babae niya, at maging ang kama sa master's bedroom, itapon sa truck. Ngayon na. Mara, wag! Yung mga memories natin, yung mga litrato noong kasal natin. Sigaw ni Jericho habang pinapanood ang mga cleaners na binabalot sa itim na plastic ang aming mga alaala. Kinuha ko ang aming wedding portrait na nakasabit sa gitna ng sala. Tinitigan ko ang mga mukha namin doon. Isang masayang Mara at isang mapagpanggap na Jericho. Sa isang iglap, binitawan ko ito. Ang basag na salamin ay nagkalat sa sahig, gaya ng pagkabasag ng tiwala ko sa kanya. Yan ang halaga ng kasal natin, Jericho. Basag na at hindi na kailanman mabubuo pa. Sabi ko habang tinatapakan ang litrato ng kanyang muka. Bakit ka naging ganito kasing lamig? Nasaan ang Mara na minahal ko? Umiiyak na si Jericho, nakaluhod sa gitna ng mga tinatapong gamit. Ang Mara na minahal mo ay namatay na noong araw na dinala mo si Clara sa bahay na to. Ang kaharap mo ngayon ay ang babae nagmamay-ari ng iyong bukas. Sagot ko. Lumapit si Renzo sa akin. Madam, tapos na pong inventory. Nakalabas ng lahat ng basura. Mabuti, Renzo. Tawagan ng real estate agent. Ipagbili ang mansyong to bago lumubog ang araw. Ang proceeds sa ibigay sa foundation para sa mga abuse na kababaihan. Ayaw ko nang huminga sa hangin na may bakas ng pagtataksil. Lumabas ako ng bahay nang hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko ang pag-alis ng truck ng basura. Dala ang lahat ng gamit ni Jericho at ang huling piraso ng aking pagpapakumbaba. Move on, Jericho. Dahil bukas, sisiguraduhin kong wala ka na ring pangalan sa bayang to. Ang opisina ay nababalot ng tensyon ng sandaling yon. Sa gitna ng mesa ay ang mga board of directors na dating mga kakampi ni Jericho. Mga taong nakikinabang sa mga under-the-table deals niya. Ngunit ngayon, wala silang magawa
kundi ang yumuko sa harap ko. Chairperson, ang mga stock ng kumpanya ay bumagsak na ng 40% simula nang lumabas ang balita tungkol sa embezzlement ni Jericho. Ulat ng isa sa mga board members. Maraming investors ang gustong bumitaw. Kung hindi tayo gagawa ng paraan, magdedeklara tayo ng bankruptcy sa loob ng 48 oras. Tiningnan ko sila isa-isa. Ang mga mukhang ito ay puno ng takot. Alam nilang kapag bumagsak ang kumpanya, damay ang kanilang mga luho. Bankruptcy? Tanong ko habang dahan-dahang pinapaikot ang aking fountain pen. Hindi mangyayari yan dahil ang kumpanyang to ay hindi na kailangan ng mga investors na katulad ninyo. Simula ngayong oras na to, binabawi ko ang lahat ng shares na ipinangalan ko sa inyo bilang insensitibo noong panahon ni Jericho. Pero Mara, Chairperson, hindi mo pwedeng bawiin ang shares namin ng walang sapat na dahilan. Sigaw ng pinakamatandang direktor. Inihagis ni Renzo ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Dariyan ang listahan ng lahat ng kickbacks na tinanggap niyo mula kay Jericho. Nakarecord ang bawat transaksyon, bawat dinner sa fine dining, at bawat bakasyon niyo na galing sa kumpanya. Either you sign the surrender of shares, or you face the Anti-Graft and Corrupt Practices Court kasama si Jericho. Namutla ang lahat. Isa-isang nanginig ang kanilang mga kamay habang pinipirmahan ng dokumento. Sa loob lang ng 10 minuto, ang buong kumpanya ay 100% na sa ilalim ng aking pangalan. Ngayon ang huling alas. Bulong ko. Renzo, i-release ang press statement. Sa lahat ng TV news channels at social media, lumabas ang balita. Monte Falcon Companies acquires and liquidates the shell companies of Jericho del Rio. The company will be rebranded and all assets will be absorbed by the Monte Falcon Legacy Trust. Sa madaling salita, pinatay ko ang kumpanya ni Jericho para buhayin ang isang bagong kumpanya na wala ni isang bahid ng kanyang pangalan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Jericho ay nasa isang maliit na internet cafe. Desperadong tinitingnan ang kanyang bank account na zero ang balanse. Nakita niya sa balita ang aking muka. Matapang, maganda, at makapangyarihan. Hindi ito maaari. Bulong niya habang tumutulo ang luha. Mara, bakit kailangan mong gawin to? Lahat na lang kinuha mo sa akin. Hindi niya alam, hindi ko kinuha ang lahat. Ibinabalik ko lang ang mga bagay sa kung kanino talaga ito nararapat. Ang negosyong ipinagmamalaki niya ay abo na. At mula sa abong yon, ang aking pangalan ang tanging magliliyab. Mission accomplished, Chairperson. Sabi ni Renzo. Wala na siyang matataguan. Lahat ng kumpanyang pwede niyang pasukan, alam ng record niya. Mabuti kung ganun. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Gusto kong maramdaman ni Jericho ang pakiramdam ng pagiging invisible. Ang pakiramdam na ibinibigay niya sa akin sa loob ng 5 taon. Ang piitan ay hindi naging mabuti para kay Clara Mendez. Sa loob lamang ng ilang araw, ang kanyang kutis na dating pinapakinis ng mga mamahaling facial treatments ay naging maputla at tuyot. Ngunit dahil sa impluwensya ng kanyang ama at isang mabilis na pagpapiyansa gamit ang natitirang ari-arian ng kanilang pamilya, pansamantalang nakalabas si Clara. Ngunit hindi siya lalabas para magbago. Lalabas siya para sa isang paghihiganti. Sa loob ng aking opisina, habang tinitingnan ko ang mga blueprint para sa itatayo kong Maras Refugee, isang shelter para sa mga biktima ng pang-aabuso, ay biglang bumukas ang pinto. Hindi ito ang mahinahong pagkatok ni Renzo. Ito ay isang marahas na pagtulak. Pumasok si Clara. Wala na ang kanyang Hermes na bag o ang kanyang mapang-aping aura. Ang suot niya ay isang simpleng hoodie at maong. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang maliit na voice recorder at isang makapal na folder. Akala mo ba panalo ka na, Mara? Bungad niya. Ang boses ay nanginginig sa puot. Akala mo ba tapos na ang laro dahil lang nabilanggo mo ko at nabangkarote mo ang pamilya ko? Ibinaba ko ang aking ballpen at sumandal sa aking swivel chair. Clara, akala ko ay natuto ka na sa 5 milyong regalo ko. Bakit nandito ka pa? Gusto mo ba ng isa pang round ng sampal? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huwag mo kong takutin dahil ang hawak ko ngayon
ang magpapabagsak sa kumpanya mo. Meron ako recordings ng mga pag-uusap niyo ni Jericho noong nagsisimula pa lang kayo. Mga transaction kung saan ginamit mo ang mga offshore accounts mo para manipulahin ang market bago mo siya pinakasalan. It's insider trading, Mara. At kapag inilabas ko to, hindi lang ang kumpanya mo ang guguho, pati ikaw, mabubulo ka sa kulungan. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong bahid ng kaba. Insider trading? Ulit ko habang tinitingnan ang folder na inihagis niya sa mesa ko. Iyan ba ang huling alas mo, Clara? Ang mga dokumentong sa tingin mo ay magpapatunay na dinaya ko ang sistema? Oo, at huwag ka magkakamaling lumapit dahil naka-upload na to sa isang cloud server. Isang click ko lang, sisend ko to sa lahat ng media outlets. Sigaw niya, pilit na pinatatatag ang kanyang boses habang itinataas ang kanyang cellphone. Huminto ako sa tapat niya. Napakaliit niya sa paningin ko. Clara, iyan ang problema sa inyo ni Jericho. Masyado kayong kampante sa mga bagay na akala nyo ay alam nyo. Ang mga offshore accounts na sinasabi mo, ipinasara ko ng mga yan 3 taon nang nakakalipas pagkatapos kong i-report ang sarili ko sa SEC at bayaran lahat ng kaukulang penalties. I did it legally. It was a strategic move to clean my name before I fully took over the company. Nalaki ang mga mata ni Clara. Hindi, nagsisinungaling ka. Check the folder again, Clara. Ang mga petsa sa dokumentong hawak mo ay expired na. At ang mga voice recorder mo, kinuha ko ang recorder sa kamay niya nang hindi siya nakakapalag. Pakinggan mo. Pinindot ko ang play button. Ang lumabas na boses ay hindi amin ni Jericho, kundi boses ni Clara habang kinakausap ang isang hacker. Binabayaran ito para mag-fabricate ng mga dokumento laban sa akin. Paanong? Bulong ni Clara. Unti-unting nangihina ang kanyang mga tuhod. Ang hacker na kinuha mo, empleyado ko siya sa cybersecurity department. Lahat ng kilos mo simula nang makalabas ka ng kulungan ay alam ko. Hinayaan kita dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kakapalan ng mukha mo. Ibinagsak ni Clara ang kanyang cellphone sa sahig. Napaluhod siya. Humihikbi sa desperasyon. Bakit? Bakit hindi mo nalang ako hayaang mabuhay? Kinuha mo na si Jericho. Kinuha mo ng pera ko. Kinuha mo ng dignidad ko. Correction, Clara. Wala akong kinuha sa'yo. Ipinakita ko lang sa mundo kung sino ka talaga. Isang mga agaw na walang sariling pundasyon. Isang kabit na akala mo ay kaya niyang higitan ng totoong asawa. Tinawag ko ang security sa intercom. Dalhin yung babaeng to sa labas. At Renzo, ihanda ang karagdagang demanda. Blackout at attempted extortion. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng piyansa sa pagkakataong ito. Habang kinakaladkad si Clara palabas ng aking opisina, ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa hallway. Mara, hindi pa tayo tapos! Tumingin ako sa bintana. Pinagmamasdan ng mga ibon na malayang lumilipad. Tapos na tayo, Clara. Matagal na. Mahina kong saad. Bumalik ako sa aking mesa at ipinagpatuloy ang pagpirma sa mga dokumento. Ang gabi ay malapit na at ang huling paghaharap sa opisina ay darating na. Ang sandali kung saan tuluyan ko nang ililibing ang pangalan ni Jericho at Clara sa limot. Ang kaba sa loob ng opisina ay tila isang nakakabinging tunog. Ngayong araw ang anunsyo ng bagong istruktura ng kumpanya pagkatapos ng mga iskandalo. Pinatawag ko si Jericho sa pamamagitan ng isang formal na sabina. At si Clara naman ay dinala rito ng mga pulis sa ilalim ng pansamantalang kustodiya para sa final settlement ng mga kaso ng extortion. Nakatayo si Jericho sa gilid. Suot ang kanyang huling maayos na suit na halatang luma na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa isip niya, baka ito na ang pagkakataon na maawa ako at bigyan siya ng posisyon kahit bilang consultant. Sa kabilang dulo naman ay si Clara, nakayuko at binabantayan ng 2 opisyal. Bakit tayo nandito, Mara? Tanong ni Jericho nang pumasok ako sa silid. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako basta chairperson. Dala ko ang selyo ng pamilya Montefalcon na nakasabit sa aking dibdib. Kung maghihiganti ka pa,
Sapat na ang ginawa mo. Wala na kaming matutuluyan. Bahirap na kami. Hindi ko siya pinansin. Naupo ako sa gitnang upuan. Ang upuan na dating inaakala ni Jericho na kanya. Ang lahat ng mga board members ay nakatayo sa paligid ko. Tila mga bantay na naghihintay ng aking hudyat. Good morning everyone. Nandito tayo para sa dalawang bagay. Una, ang formal na pagbubura ng pangalang Del Rio sa lahat ng assets ng kumpanyang ito. At pangalawa, ang pagpapakita sa mga taong ito kung sino ang tunay nilang kanalaban. Tumingin ako kay Clara. Clara, sabi mo sa restaurant, 1,000,000 piso lang ang halaga ko para iwan si Jericho. At ikaw naman Jericho, tinawag mo kong basahan na walang ambisyon. Isang mapait na tawa ang kumuwala sa akin. Renzo, i-flash ang dokumento. Sa malaking monitor, lumabas ang isang birth certificate at isang inheritance trust fund agreement. Ang pangalang nakalagay sa itaas, Mara Montefalcon, San Diego. Wait, San Diego? Gulat na bulong ni Jericho. Ang pamilyang San Diego na nagmamay-ari ng mga shipping line sa buong Asia? Imposible. Ang sabi mo, ulila ka na at galing lang sa isang maliit na probinsya. Ulila ako sa mga magulang Jericho, pero hindi sa kayamanan. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang probinsyang sinasabi mo, ang buong bayan na yun ay pagmamay-ari ng mga ninuno ko. I chose to live simply because I wanted to find a man who would love me for who I am, not for what I have. And I found you. I thought you were that man. Lumapit ako kay Jericho hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Pinigay ko sa iyo ang lahat. Ang kumpanyang to, ang bahay, ang status. I built you up from a small-time manager to a CEO. Pero ang bawat break na ginamit ko para itayo ang store mo ay binuwag mo rin dahil sa tukso ng isang babaeng mas mababaw pa sa baso ng tubig. Lumingon ako kay Clara. At ikaw Clara, ang tay ko na tatay mo ay tauhan lang na pamilya ko noon. Ang inaalok mong 1,000,000, ibinigay ng lolo ko sa tatay mo para makapagsimula siya ng maliit na negosyo. In short, ang perang ipinagyayabang mo sa akin ay galing din sa bulsa ng pamilya ko. Napaupo si Clara sa sahig. Ang kanyang muka ay puno ng gulat. Ang katotohanan na ang babaeng minaliit niya ay ang mismong source ng kayamanan ng kanyang pamilya ay tila isang sampal na hindi matatapos. Mara honey, please, hindi ko alam. Patawarin mo ako. Magsisimula tayo ulit. Gagawin ko ang lahat. Pagmamakaawa ni Jericho. Susubukan niyang lumuhod pero hinarangan siya ng mga security. There is no us anymore, Jericho. Simula ngayong araw, ang pangalang Montefalcon Company ay tatawagin ng The San Diego Legacy. At para sa inyong dalawa, kinuha ko ang 2 itim na sobre mula kay Renzo. Jericho, ito ang final notice ng iyong eviction. Wala kang mapupuntahan sa syudad na to. At Clara, ito naman ang warrant para sa tuluyang pag-requester ng lahat na natitirang ari-arian ng Mendez dahil sa utang. Ibinagsak ko ang 2 sobre sa gitna ng mesa. Hindi to tungkol sa pera dahil marami ako niyan. Ito ay tungkol sa dignidad ng pagkatao ko. Minaliit niyo ako dahil akala niyo ay mahina ako. Pero hindi niyo alam, ang pinakamalakas na tao ay ang taong marunong magpanggap na wala para makita ang tunay na kulay ng mga nasa paligid niya. Guards, escort them out. I have a $1 billion merger to attend to. And I don't want the smell of betrayal lingering in my office. Habang kinakaladkad sila palabas, si Jericho na umiiyak at si Clara na nagsisisigaw sa galit, ay naupo ako muli sa aking trono. Tumingin ako sa mga board members. Shall we begin the meeting? Sa sandaling yon, wala nang Mara na mahina. Wala nang Mara na nagpapaapi. Ang ulan ay malakas na bumubuho sa kalsada ng Makati. Tila nakikiramay sa dilim ng kapalaran ni na Jericho at Clara. Sa ilalim ng isang waiting shed na tumutulo ang bubong, magkatabing nakaupo ang 2 taong dating hari at reyna ng mga sosyal na party. Si Jericho, suot ang kanyang polo na may mansyana ng putik. At si Clara, na ang mamahaling make-up ay humulas na at nagbukang uling sa kanyang muka. Kasalanan mo to, Jericho! Singhal ni Clara.
Ang boses ay paus na sa kaiiyak. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako pagdidiskitahan ni Mara. Mayaman pala siya. Bakit hindi mo nalaman? Ako pang may kasalanan. Ikaw ang nagtulak sa akin na iwan siya. Sabi mo, boring siya. Sabi mo, kailangan ko ng babaeng katulad mo na ka-level ko. Ngayon, eto ang level natin, sa gilid ng kalsada. Wala silang pera. Ang huling barya ni Jericho ay nahulog pa sa kanal kanina, habang pilit silang itinataboy ng mga gwardya sa huling hotel na sinubukan nilang tuluyan. Lahat ng kaibigan nila ay nakablock na sila. Sa mundo ng mga bilyonaryo, ang taong walang pera ay parang may nakakahawang sakit, iniiwasan at kinatatakutan. 18 ng Pebrero. Ito ang petsyang dati ay itinuturing kong pinakasagrado sa aking kalendaryo, ang aming anibersaryo ni Jericho. Noon, gumigising ako ng maaga para ipagluto si Jericho ng paborito niyang breakfast. Kahit na madalas ay hindi niya malang ito matikman dahil nagmamadali siyang pumasok sa opisina. Ngayon, nagising ako sa loob ng aking penthouse suite sa itaas ng Monte Falcon Heights. Napapalibutan ng mga sariwang white lilies mula sa Holland at ang amoy ng bagong timplang espresso. Madam, nasa labas si Jericho. Saad ni Renzo. Ang kanyang boses ay bakas ang pagkairita. May dala siyang isang pirasong rosas na lantana at isang lumang liham. Ayaw umalis sa lobby. Pinagtitinginan na siya ng mga kliyente dahil sa amoy niya. Napahinto ako sa pag-aayos ng aking hikaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Papasukin mo siya sa private garden ng building. Pagdating ko sa garden, nadatnan ko si Jericho na nakatayo malapit sa fountain. Mas malala ang hitsura niya ngayon kaysa noong nakaraang gabi sa kalsada. Ang kanyang sapatos ay butas na at ang dating mamahaling polo ay punit-punit na sa mga gilid. Nang makita niya ako, tila nagliwanag ang kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi galing sa pag-ibig, kundi sa pag-asang muling makabalik sa marangyang buhay. Mara, happy anniversary. Bulong nito, ang boses ay nangangatal. Inabot niya sa akin ng isang lantang rosas na halatang pinulot lang kung saan. Naalala ko, paborito mong petsyang to. 5 taon, Mara. Hindi ba pwedeng itapon na natin ang galit? Look at me, I'm a changed man. Nagsisi na ako. Hindi ko kinuha ang rosas. Hinayaan ko itong mahulog sa sahig. Change man? O dahil wala ka ng pambili ng pagkain, kaya bigla mong naalalang anibersaryo natin? Hindi, Mara. Totoo to. Nung nawala ang lahat, doon ko lang na-realize na ikaw lang ang kailangan ko. Hindi ang pera mo, kundi ang kumpanya, kundi ikaw. Naalala mo ba nung unang anibersaryo natin? Kumain lang tayo ng fishball sa park, pero sabi mo, yun ang pinakamasayang gabi na buhay mo. Pwede ba nating ibalik yun? Lumapit ako sa kanya. Tinitigan ang kanyang mga matang, puno ng kasinungalingan. Ang fishball sa park ay masaya dahil akala ko noon tapat ka. Pero sa likod ng bawat tawa natin, naghahanap ka na pala ng paraan kung paano ako lolokohin. Ginamit mo ang pag-ibig ko para itayo ang karir mo. At nung nasa taas ka na, itinapon mo ko na parang basahan. Mara, tao lang ako. Nagkakamali. Ang pagkakamali ay nangyayari ng minsanan, Jericho. Ang panuloko ng 5 taon at ang pakikipagsabuatan sa babae mo para hiyain ako. Choice yon. At ang bawat choice ay may presyo. Malamig kong sabi. Kinuha ko ang lumang liham na hawak niya. Ito ang liham na isinulat ko sa kanya noong bago pa lang kaming kasal. Isang liham na puno ng pangako ng katapatan. Sa harap niya, dahan-dahan ko itong pinunit sa maliliit na piraso. Ito ang huling piraso ng Mara na kilala mo. Ang anibersaryong ito ay hindi celebration ng relasyon natin, kundi celebration ng kalayaan ko mula sa isang manlolokong katulad mo. Huwag, Mara. Please. Si Clara, iniwan na niya ako. Sinampal niya ako nung malaman niyang wala na akong halaga. Wala na akong kahit sino. Umiiyak na si Jericho. Pilit na hinahawakan ng aking mga paa. Tinabi ko siya ng walang kahirap-hirap. Yan ang pagkakaiba nating, Jericho. Nung wala akong kahit sino, naitayo ko ang sarili ko dahil may dignidad ako. Ikaw, kahit bigyan kita ng bilyong piso ngayon, babagsak ka pa rin dahil ang pundasyon mo ay bulok.
Sinenyasan ko ang mga security. Renzo, ibigay mo sa kanyang huling regalo ko. Inilapag ni Renzo ang isang sobre sa harap ni Jericho. Sa loob nito ay isang one-way ticket patungo sa pinakamalayong probinsya sa bansa at sapat na pera para makapagsimula. Iyan ang huling tulong na makukuha mo sa akin. Umalis ka sa syudad na to. Huwag ka nang babalik. Kapag nakita pa kita sa loob ng teritoryo ko, sisiguraduhin kong hindi ka lang pulubi. Sisiguraduhin kong maglalaho ka na parang bula, Jericho. Pasalamat ka, may awa pa ako para sa'yo. Mara, dito ang gusto ko. Gusto kong buhay natin dati. Sigaw niya habang hinihila siya palabas. Ang buhay natin dati ay isang kasinungalingan, Jericho. Tatapos na ang oras ng palabas. Habang naglalakad ako pabalik sa opisina, naramdaman ko ang gaan ng aking puso. Walang puwang ang patawad sa mga taong hindi marunong rumispeto sa tiwalang ibinigay sa kanila. Sa bawat hakbang ko, dama ko ang kapayapaan ng puso ko. Isang taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng aking bagong pintura na Gulfstream jet na may logo ng isang gintong korona. Ang simbolo ng bagong kumpanyang itinayo ko. Wala na ang suot kong lumang beige dress. Ngayon, suot ko ang isang puting silk jumpsuit na sumasalamin sa linis at payapang disposisyon ng aking puso. Chairperson, handa na pong lahat para sa lipad natin patungong Switzerland. Wika ni Renzo. Hindi na lang siya basta assistant. Siya na ang tumatayong chief of staff ng aking lumalaking kumpanya. Salamat, Renzo. Pero bago tayo umalis, may balita ka ba sa kanila? Tanong ko habang nakatingin sa malawak na skyline ng syudad na minsan kong pinatahimik. Tumango si Renzo at nag-swipe sa kanyang tablet. Si Clara Mendez po ay kasalukuy nagsisilbi ng kanyang sentensya sa correctional facility. Dahil sa dami ng kaso ng fraud at extortion, tinanggihan ang lahat ng kanyang appeals. Ayon sa report, siya ang tagalaban ng mga uniforme ng kapwa niya preso. Isang trabahong inaayawan niya dahil nasisira ang kanyang mga kamay. Napangiti ako ng bahagya. Ang babaeng nandidiri sa basahan ay doon pala ang bagsak sa gitna ng mga maruruming damit. At si Jericho? Si Jericho Del Rio ay nasa malayong probinsya, madam. Namumuhay siya sa maliit na kubo na ibinigay ninyo. Balita ko ay nagtatrabaho siya sa palayan bilang kargador. Sinubukan niyang bumalik sa syudad, 3 buwan nang nakakalipas. Pero dahil sa blacklist na ginawa natin sa lahat ng kumpanya at bangko, wala siyang nagawa kundi bumalik sa probinsya. Araw-araw din siyang nakikita sa kanto. Nakatulala sa mga lumang magazine kung saan tampok ang mukha ninyo. Huminga ako ng malalim. Walang saya, walang pait. Ang naramdaman ko ay purong kawala ng pakiramdam. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong. Minsan, ang pinakamabigat na parusa ay ang mabuhay ka sa isang mundong alam mong maaari mo sanang pag-arian kung hindi ka lang naging taksil at gahaman. Umakyat ako sa hagdan ng eroplano. Sa loob, ang bawat detalye ay sadyang idinisenyo para sa aking kaginhawaan. Umupo ako sa malambot na leather seat at kinuha ang isang libro. Sa gitna ng libro, nahulog ang isang maliit na Polaroid na litrato. Hindi ito litrato ni Jericho, kundi litrato ko noong bata pa ako, kasama ang aking mga magulang sa harap ng aming unang mansyon. Doon ko napagtanto na sa loob ng 5 taon na pagsasama namin ni Jericho, nawala ang batang yon. Nabaon siya sa pagpapanggap, sa pagpapakumbaba, at sa takot na baka hindi siya mahalin kung malalaman ang tunay niyang pagkatao. Ngunit ngayon, muli ko siyang nahanap. Ready for takeoff, madam? Tanong ng piloto sa intercom. Ready. Sagot ko ng may determinasyon. Habang umaandar ang eroplano patungo sa runway, tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang wedding ring. Ang tanging suot ko ay ang aking signet ring, ang patunay ng Pamilya Montefalcon. Sa pagdaan ng mga buwan, natutunan kong yakapin ang katahimikan. Marami ang nagtangkang manligaw, mga prinsipe, mga business tycoon, mga sikat na aktor. Lahat sila ay nakapila para makuha ang atensyon ng mailap na puso ng bilyonarya. Ngunit hindi ako nagmamadali. Ang puso ko ay hindi sarado. Marunong pa rin akong tumingin sa ganda ng pag-ibig. Pero hindi na ako ang bulag na Mara na
Dumidepende sa atensyon ng iba para maramdamang buo siya. Kung may darating na tamang tao, isang taong rerespeto sa aking kapangyarihan at mamahalin ang aking kapayakan, bubuksan ko ang pinto. Pero hanggat wala pa siya, masaya akong lumilipad ng mag-isa. Ang eroplano ay tuluyan ng humiwalay sa lupa. Mula sa itaas, ang mga dambuhalang gusali ng Makati ay nagmukhang mga maliliit na laruan. Ang mga problemang dati ay tila tatapos sa akin ay naging mga tuldok na lamang sa mapa. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang bawat tibok ng puso ko. Wala nang galit, wala nang plano ng paghihiganti. Ang tanging natitira lang ay ang bagong simula. Ako si Mara Montefalcon. Minsan akong nilait, minsan akong tinawag na basahan, at minsan akong niloko. Pero sa huli, pinatunayan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa tibay ng iyong pagkatao na hindi kayang tibagin ng kahit anong bagyo. At masaya ako kung ano ang buhay ko ngayon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga full story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.